Sa kanyang pagbibitiw bilang Undersecretary ng DILG, binasag na rin ni Rico Puno ang kanyang katahimikan sa mga kontrobersyal na isyong ipinupukol laban sa kanya. Sa eksklusibong panayam sa kanya ni Jessica Soho, isa sa mga nilino ni Puno ang isyu ng pagpunta niya sa condominium unit ni Interior Secretary Jessie Robredo. I have resigned as DILG Undersecretary to support the President's decision to give a free hand to the incoming Secretary in forming a new team. I believe that I have carried out my assigned duties to the best of my ability. Undersecretary Puno, maraming salamat po sa interview na ito. Una po sa lahat, help us make sense of what happened by airing your side. Kasi ngayon lang kayo humarap sa media, ngayon lang kayo haharap sa madla. Ano po ba talaga ang nangyari? Kasi we know for a fact na pumunta kayo sa opisina ni Secretary Robredo, pumunta kayo sa kanyang condominium unit. Later on, sinabi ni Presidente Aquino in Russia sa APEC Summit na those were upon his instructions, pero hindi yung pagpunta ninyo dun sa condominium unit ni Secretary Robredo. Bakit kayo pumunta doon? Very specific yung order sa akin ni Presidente. I-secure mo yung mga offices. Kailangan walang mga dokumentong lalabas, makakopya, or masisira. Marami tayong mga nandyan na dokumento, marami akong pinagagawa kay Secretary Robredo na hindi dapat mailabas at makopya or masira. So, the instruction was to secure the office and secure all the documents. So, yun po ang ginawa ko. Pero bakit nga ho kayo nagpunta sa condominium? May office lang ang instructions sa Meron inyo. sinabi sa akin na meron din mga dokumento doon. Kaya kami nagpunta doon, prudence dictates, nakasama yon na sinabi nilang Presidente, may mga dokumento, pati yon i-secure mo. Sinabi niya na pupunta rin kayo sa Hindi niya sinabi na pumunta ako. But Opo. the documents are there in the condominium. So sinabi ko lang, punta tayo doon sa condominium, i-secure natin yung condominium unit, at hindi naman ako pumasok doon eh. Si Colonel Tanseco lang ang pumasok at sinabihan nga yung katulong. Later in the afternoon, it was Secretary De Lima who went up there also and saw that there were documents there. So klaro that those documents pertained to investigations I being do not conducted. know. I do not know if they were, but those are documents to be signed by the Secretary or certain documents na hindi ko alam kung anong laman nun. Okay, ang suspicion po ngayon at speculation, kaya kayo nagpunta doon, dahil meron kayong mga dokumento na gusto nyong i-safe keep because those documents pertain to investigations being conducted by Secretary Robredo against you. Wala akong alam na investigasyon ginagawa sa akin. At wala rin naman akong alam na mga dokumento na about any investigation, maski na kaninong tao, hindi ko ho alam yon. Ang orders lang sa akin is to secure all the documents. I do not know if there are any documents that are being pointed to me or that I am being investigated. Direct question ako, diretsahan. Iniimbestigahan ho ba kayo ni Secretary Robredo in relation to wetting and the alleged overpricing of guns for the PNP? Hindi ko alam kung meron investigasyon sa akin. Yung mga reports about the firearms, I give him regular reports. Kasi noon pa, sinabi ko sa kanya, inako ko na lahat yung bidding process natin dito. Kung meron magkakamali dyan, ako lahat ang may kasalanan. Tapatan ho. Kasi na-raise na rin ho itong wetting sa inyo in the past eh. Yes. Allegedly, kayo ay pumuprotekta sa mga wetting lords, kayo ay involved sa pangolekta ng wetting money, etc. Meron nga ho ba kayong involvement sa wetting? Involved ho ba kayo sa wetting? Wala akong kinalalaman dyan, wala akong hinihingi, wala rin akong pinoprotektahan tao, at wala rin akong kakilala na nagpapawetting. Ayaw kong makipag-usap kung sino man yung mga known na gambling lords. Dahil hindi yan yung priority ko. Ang priority ko, yung mga inuutos sa akin ni Presidente. How about sa pagbili raw po ng mga baril na allegedly overpriced? At Presidente daw po mismo nakadiskubre by googling in the internet no, na overpriced yung mga binibiling baril ng PNP. Yung Bids and Awards Committee, I sit there as an observer. And I observe. Andun lahat. Kompleto po. Napakagaling po ng ating Bids and Awards Committee. Lahat ng mga proponents ng mga bidders, ini-explain sa kanila ilan ang kailangan, magkano ang presyo,
at kinocompute lahat ng mga tao yun. So kasama kayo dun sa nag-imbestiga? So you're saying it's not true na kasama kayo dun sa mga dapat pagdudahan sa overpricing ng mga baril? Kasi that's how the speculations are going now. Hindi ko nga maintindihan Ano bang overpricing ang sinasabi? We just finished the contract for the 59,900 Glock pistols. Na sinasabi nila na lahat ng mga tao, even the dealers, international dealers are telling me that you got the best price for that. So, hindi ko malaman kung ano yung sinasabi na overpriced. Ngayon, kung sasabihin nila about the rifles at yung iba pang mga there were 4 biddings Lahat yun, nag-failure, natalo yung sinasabi nilang proponent na siya ang lowest bidder at that time. Pagkatapos, lahat naman yan, hindi nga natuloy yung bidding So, tapos, the initial bid was, nandoon yata yung binibili in the past was about 120,000 per rifle. Then, bumaba daw ng 115. And when we opened the bid for this, when we were the one supervising already, it was 89,900. So, tapos, ang hindi lang nila napansin, there was a requirement in the bidding there that nakasama pa yung mga bala doon at saka yung mga magazines nitong mga rifle. Binabasahan din po ng Malaysia yung pagpunta nyo sa Israel. Yung pagpunta ko sa Israel, kwan ho yun. Bakasyon po ng aking pamilya. Kasama ko po doon ang 2 anak ko, ang asawa ko, at saka 4 na mga pamangkin. Ang gusto ko lang sanang puntahan doon tingnan ko lang ang Tel Aviv, mag-tour sa Jerusalem at maligo doon sa Dead Sea. Natutuwa lang kasi ako pagka lulutang ka doon sa Dead Sea. Malaki yung katawan natin. Pero sa lahat po ng ito, bakit ho kayo ang target ng duda, suspetsa, spekulasyon? At sa palagay ho ninyo, sa theory ninyo, saan ang galing itong lahat ng ito? Alam niyo, magmula pa noon at alam niyo kasi yung aming relasyon ng the former secretary, yung Secretary Robredo, nag-umpisa doon sa akala nila meron mang divisiveness. Meron dahil sinabi ako daw nga sa police. But if you look at it, si Secretary Robredo ang chairman ng NAPOLCOM that directly supervises the police. Ako po ay isang undersecretary. I report to the secretary. So you were okay with Secretary Lahat po ng Robredo? mga Kasi kwan namin. nagkaroon ho yata kayo ng hidwaan nung hostage crisis sa Quirino Noong Grandstand. lang kasi parehas kami bago noon hindi pa namin hindi pa masyadong malinaw yung aming yung aming responsibilidad O sino ba talaga dito? Paano natin nukukan yun? Kaya nag-uusap kami. Okay. Balay Group ho ba itong pinagsususpetsahan ninyo na nasa likod nitong mga spekulasyon at pagdududa sa inyo? Alam niyo po, hindi ako politikong tao Hindi ako nagsususpetsa maski na kanino. Wala ho po. Hindi naman ako miyembro ng Balay. Hindi rin ako miyembro ng Samar. At ako ay isang undersecretary na inutusan ng presidente na magtrabaho dito at ginagawa ko po yung trabaho. Okay, kung hindi kayo tiga-Balay o Makabalay Group, Samar Group po ba kayo? Hindi pa. Tinatanong na niya sa akin doon. Ako po sa Times po ako Taga-Times Street kayo. Kami mo, magmula pa noong panahon po ni President Aquino, ni Tita Cory, nung pumunta siya, di ba magulo, nagkaroon tayo ng revolusyon. Kinausap po nila ako noon, natulungan ko sila na turuan sa security. So way back 1986, pa kayo na nasa, okay? Tapos nung matapos po si President Cory Aquino, magkasama kami doon sa farm. Siya na magmamanage ng Luisita noon at ako naman ay nandun sa farm ko. At nang tumakbo siya sa Kongreso, nangampanya po kami para sa kanya. How true that you will take a bullet for the President? Ganun daw ganun kalalim po ang pagkakaibigan niyo? Anytime. So kayo ang kabarilan who will take the bullet for him? Anytime yon.